500 na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, no, ito po, no, napakatagal na pong mahirap ang Pilipinas, dekada na po. Hindi lang po dekada, century na. Century na po. Ano ba yung century sa Tagalog? Dekada, 10 years, di ba? Siglo. Siglo na po. No, ilang siglo na po tayong mahirap. Tama ba, siglo? Okay. Isang President Bongbong Marcos, hindi pa yung tatay na Marcos, yung mas matalinong Marcos, hindi pa siya nakapagano, hindi pa si yung matalinong Marcos, hindi rin po si Pangulong Duterte. Si BBM, walang ka-effort-effort. Yan ang sinasabi nating mga swerte. Swerteng Pangulo. Siya lang po ang nakalutas ng kahirapan sa Pilipinas. Pag nagpatuloy po itong trend na to, kapit po kayo. Pag ito po, nagpatuloy yung trend na ganito, bago magtapos ang termino ni BBM, wala na pong mahirap. Ang lupit eh. Pag-uusapan din po natin, ito pong bagong source na naman. September naman daw po darating yung warrant of arrest ng ICC. Aba, hindi na po si Trillanes, hindi na paniniwalaan. Iba naman po nagsabi si Carpio naman at saka si Haiderian. Nagtulong pa kayo. At may kakaiba pong offer si Chavit Singson. Natuwa po ako kay Chavit Singson, pera biro. Hindi po dahil sinabi ni Pangulong Duterte na tatakbo siyang senador. Kaya pinopromote ko na, hindi po. Nakakatuwa po yung offer niya kay Yulo. Kakaiba po sa lahat. 5 million offer niya kay Yulo pero may catch. Kung ano yan, paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang. At marami pang iba. Sasagasaan natin lahat ng mga issues. Bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no, mga kapatid. Unahin na po natin to. Alam po ninyo, sabi ko nga, siglo. Hindi lang po pala dekada. Siglo na po na mahirap ang Pilipinas. Pero tanging si Pangulong Marcos lang po. Walang ka-effort. Binabaha tuwing may ng bagyo, no? Wala kang makitang mga magagandang wala kang makitang mga proyekto. Alam na natin kung bakit. Right of way, balik na naman tayo sa mga problemang right of way na nalutas na nung panahon ni Duterte. Sino po bang mayaman nung panahon ni Duterte ang maglalakas loob na problemahin yung right of way? Iba po talaga yung Duterte, di ba? Yung mga oligarko po, nagbayad ng mga buwis. Yung mga oligarko na nanalo sa Singapore, at magbabayad tayo ng bilyon-bilyon. Dinimanda ng mga oligarko yung Pilipinas, alam nyo ba yun? Dinimanda nila sa lahat po ng pakinabang nila sa Pilipinas, yung mga kayamanan ng mga oligarko na yan, mga magtutubig. Dito na po nila nakuha sa Pilipinas yan. Akalain yung idemanda yung Philippine government sa Singapore at nanalo po sila. Kung hindi po si Duterte ang presidente, nagbabayad tayo sa mga oligarko ng bilyon-bilyon. Para lang po sa kaalaman nyo, yung mga oligarkong may-ari ng Maynilad at Manila Waters, dinimanda tayo sa Singapore. Hindi po pinapaalam yan. Bakit papaalam yan ng ano? Hawak nila media. Di ba? Hindi nyo alam yan. Siyempre, nalalaman nyo na ngayon dahil sa social media, tsaka ilang beses ko na sinabi yan. Ano ba yung pinupunto ko? Dapat ako napunta. Ang point ko lang, yung husay ni Pangulong Duterte na yun, hindi niya po natapos.
Isang mura niya lang, tapusin ko lang yung kwento, isang mura niya lang sa oligarko, hindi na naningil. Meron ng tape, meron ng video eh. Hanapin niyo na lang yung kumakalat na video. Sabi nila, hindi na po kami maniningil ng pagkakautang ng Pilipinas. May dagdag pa. At hindi na rin kami magtatas ng singil sa tubig sa darating na buwan. Edgar de la Cruz, thank you very much sa 999 pesos na pangkape. Akalain mo nga naman, 999 pesos agad mula kay Edgar de la Cruz. Okay, balikan ko lang yung punto na yun. No? Maski yung napakahusay na Pangulo na si Duterte, hindi niya po nalutas ang kahirapan. Panis kayo lahat kay BBM. Yung mga magagaling na presidente ng Pilipinas, panis kayo, walang ka-effort. Bakit? Meron ba kayong papagadon? Oh, eto po ang ginawa nila. Una, dineklara ni Gadon. Kahirapan, haka-haka lang yan. Dami nag-react. Anong sinasabi mong haka-haka? Hirap na hirap nga kami sa buhay, haka-haka. Kinakailangan po nilang bigyan ng mga datos, no? Para, alam mo, mahilig sa mga numero eh. Mahilig sila magbigay ng mga numero eh. Nagbigay po sila ng numero. Ito po, baka akala nyo, niloloko ko lang kayo. Lokohin ko na nga. Lokohin ko na talaga kayo. Ito po ang sinasabi ah. Bumaba po ayon po dito sa numero nila. Ha? Ito, full year, official poverty statistics of PSA. Philippine Statistics Authority. O, kada 3 taon po tinitrace nila yung kahirapan. So noong 2018, 12.1 ang mahirap. Paano ba magbasa nito? Huwag to, mahirap to. Ito na lang. Noong 2021, ang mahirap po sa Pilipinas, 18.1%. Ngayong 2023, 15.5% na lang. Congratulations. Kaya pagdating ni Marcos, maubos na mahirap eh. Ang husay nitong presidente na to. Alam niyo po kung anong ginawa nila? Dineklara nila na yung kumakain, ikaw, magkukwenta ka ng kinakain mo. Pag ang kinakain mo ay 22 pesos kada kain o 64 pesos a day, hindi ka na mahirap. Kasi hodang ano yung kinakain mo. By mere declaration na 22 pesos per meal ay hindi ka na mahirap. Hindi ka na poor, food poor. Mayaman na tayong lahat. Putya, kinakain ko sa karinderya eh. Talagang pag sinabi nilaga talaga na walang lasa eh. 40 pesos eh. Pinakamura. No? Pinakamura to sa lahat ng karinderya. 40 pesos, 10 piso, 10 piso kanin. 10 piso, mura na yun. Alam ko, mas mahal pa sa mga kanin talaga. Sa katabing karinderya, 15 pesos eh. Alam mo, sa totoo lang, minamanipulate lang nila yung numero. Hindi totoong nawawala yung kahirapan ng Pilipinas. Pag dineklara kang hindi ka na mahirap dahil kumakain ka ng, kaya pangkarinderya lang nga yung pagkain ko eh. 50 pesos na, 60 pesos, yung 64 pesos na dapat kinakain mo ng 2-3 meal daw, isang kainan lang yun sa karinderyang presyo. Kay Diwata nga, 100 pa yata ang pinakamura dun eh. Pang mahirap pa yun. Ibig nyo sabihin, binago nyo lang. Nagsabi lang kayo ng 64 pesos a day. Hindi ka na mahirap. Kaya, bababa talaga. Hindi dahil nagkaroon ng maraming trabaho, hindi dahil tumaas yung mga sweldo, hindi dahil nagmura bilihin.
Yung simpleng deklarasyon lang. Dineclare lang po ng PSA kasama ng NEDA, dineclare lang nila na ang hindi ka na mahirap kung kumakain ka ng 64 pesos a day o 3 times na meal. Wala na talagang magiging mahirap sa 2028. Baka ibaba nyo pa yan eh. Pag may mahirap pa, i-adjust pa nila yan. Alam nyo, wala talaga kayong malulutas na problema. Kasi panay panggugulang sa numero ginagawa nyo eh. Kahit po yung walang bahay, namamalimos na lang, nagkakalakal, kikita po yan ng 64 pesos. Hindi na siya mahirap? Imagine yung katwiran na yan. Hindi ka na mahirap. Hindi ka na i-consider na mahirap. O di nabawasan talaga yung kahirapan. Kaya nga sabi ko, walang effort. Nababawasan yung kahirapan ng walang effort. Hindi po ganun ang paglutas ng problema. 'Di ba? Hindi po ganun. Parang ganito, ni-rape ka. Paano ka na-rape? Dinala po ako dun sa damuhan. Sumama ka ba? Opo. O sumama ka pala, hindi rape yan. Ganun nyo po ba? Para binababoy ninyo yung mga, kung sino man po nakaisip niyan, congratulations. Kung yan po ang ipagmamalaki nyo, yan ang ipapamana nyo. Putya, tama yun. Mantikat asin lang yan. 10 piso. Wala na po nakakainan ng 10 piso eh. Dito po sa kinakainan ko, pinakamurang karenderya, lumipat ka lang sa katabi, 15 pesos na bigas. Bigas. Teka muna, bura-bura. Mamaya, ikot ako. 15 pesos na ang kanin. Isang order. So, titipirin. Saan ka nakakita ng mayaman na titipirin mo sarili mo? Pinagluloko nyo kami. Di ba? Pag sinabing mayaman ka, eto lang definisyon ko, hindi po ako ekonomista. Pag sinabi pong mayaman ka in the first place, walang budget sa iyo. Dapat ang definisyon natin ng mayaman, no? Yung restaurant na kinakainan, yung mga Michelin restaurant, yung mga o kaya kaya mong kumain sa mall 3 beses isang araw. Dapat ganun eh. Hindi yung mga ganito, puta, pang karinderyang presyo, kulang pa yan eh. Ibig nyo sabihin, lahat ng kumakain sa karinderya, mayayaman? Sino pang mahirap? Pagkain po sa karinderya, yung 64 pesos, isang kainan lang yun, ng isang tao. Kaya lahat pala tayo mahirap na. Ay mayaman na pala tayo lahat. Kung ganyan po yung uri ninyo ng paglutas sa problema, putya, talagang malulutas nyo lahat ng problema ng baka pag yung 1 milyon pa bahay, kaya nyo rin yan. Yung tulugan na lang talaga, yung parang mga nicho, yung mga apartment. Kaya nyo yun pag ganun na pabahay nyo. Niloloko nyo taong bayan. Sino man makaisip niyan, siguro tawa ng tawa. Siguro pinagtatawanan nyo lang kaming mga Pilipino. Hindi po nasusukat yan na ginandahan nyo yung mga, wala po. Katarantaduan yan. Kahit na hindi ka yung kwenta ko, mas makatotohanan yun. Mumurahing, iba-iba pa rin po yung karinderye. Yun pong karinderya na sinasabi ko na 40 pesos ang ulam, 10 piso kanin. Pinakamura na yun kasi 10 piso kanin. May mas mura pa, gulay, 30. 30 isang order. Di lahat na nagtitipid na gulay lang ang kinakain dahil yun lang ang afford. Mayaman sila. Mayaman na tayo lahat. Nalutas na ni Bongbong Marcos.
Siya ang kauna-unahang presidenteng nakalutas. Kaya duda na tayo, yan. Pagdududahan na po natin yan. Okay. Punta po tayo sa iba pang balita. Eto po. Balita rin po to. Yung kung ano na lang yung sumunod dito, no? 591 billion set aside for ayuda programs in proposed 2025 budget. Alam nyo, lahat po na nagsasabi, no? Lahat ng nagsasabi na nag-aaral sa ekonomiya, pangit yan. Yang tinuturuan natin yung mga tao natin na pumila, manghingi ng ano, no? Pangit po. Si Pangulong Duterte, kung ang gusto po ninyo, alam ko lahat to politika eh. Kung ang gusto po ninyo, hinahabol nyo si Pangulong Duterte dahil sa tingin ninyo kaya popular si Pangulong Duterte, sa tingin nyo kaya mataas yung kanyang rating, ay dahil sa namimigay siya ng ayuda. Mali po kayo dyan. Out of necessity, kaya namigay ng ayuda si Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin ng out of necessity? Hindi natin pinalabas yung mga tao natin para hindi na magkahawan, hindi na mag-spread yung COVID nung panahon ng pandemya. Kung hindi lalabas, hindi makakapaghanap buhay, paano kakain? Yun po, kaya tayo namigay ng ayuda. Ngayon, nagtatrabaho, naghahanap buhay mga tao, bukas na. Pinakamaganda 600 billion. Magkano lang po kaya, no? Kung iisipin lang natin, magkano lang po kaya ang isang pabrika? Nag-iimbita tayo, no? Dumarating dito, tuwan-tuwa tayo, pinagmamalaki natin, $1 billion. Alam niyo po ba kung magkano lang yung $1 billion sa piso? 57 billion pesos. Kung magtatayo lang sila ng halagang $1 billion, kaya-kaya natin magtayo ng $1 billion na. Tanungin sana natin, magkano ba ang kinakailangan ng mga Saraw Motors o Francisco Motors para makagawa sila ng modern jeep? Kasi meron na silang meron na silang know-how eh. Hindi sila makapag-mass produce kasi wala silang puhunan. Direkta na kaya natin yan, ipautang natin yan sa Saraw at Francisco Motors. Para kung hindi sila, wala silang lugi. Bakit wala silang lugi? Ibabayad, di ba? Di tayo na rin bumili. Yan yung pinapautang natin mula sa mga made in China, made in ibang bansa ng mga modern jeep. Pinapautang natin tong mga driver ng jeep. Di, bigyan natin ng puhunan tong Saraw tsaka yung Francisco Motors at tsaka yung mga marurunong gumawa ng mga modern jeep. Marunong po sila eh. Ibigay natin yung billion-billion natin budget. Magkano lang daw yung yung kailangan ng mga magsasaka. Magkano lang yung kailangan ng magsasaka para hindi na tayo nagtatapon ng mga gulay? Pag umani, pag walang bumili ng repolyo, tinatapon lang. Walang bumili ng kamatis, tinatapon lang. Magkano lang yung kinakailangan nila? Para makapag-set up, bumili kayo ng maraming truck para makarating sa Maynila. Mabibili dito lahat yan, ibagsak nyo sa Kadiwa. Ilang bilyon lang, 2 billion lang ang kailangan ng mga magsasaka. Dadami na yung ani natin. Ito, 600 billion, ipamimigay nyo. Tanong ko po, meron po ba nakatanggap sa inyo ng ayuda na? Magtapatan tayo. Kayong mga nakikinig dito, meron na ba kayong natanggap na ayuda? Alam niyo, di natin alam kung kanino pinamigay yan eh. Nung panahon ni Duterte, ang budget po ng ayuda, 2 taon na yan.
Bayanihan 1 and 2, yung isang taon na budget ng ayuda natin, doble. Ngayon yung 600 billion, doble na yan ng budget ng ayuda. Kumbaga, 4 na taon ng pandemya yan. 2 taon lang pandemya natin, 300 billion lang ang budget. Buong ayuda na po yun. Sa 2 taon, 300 billion ng ayuda. Ano po ang nakita natin sa ayuda? Sabay-sabay na pinamimigay. Tapos, pinapakita po ng mga media na nagkakagulo. Wala nang social, yun po ang issue nun. Palpak tong mayor dito, walang social distancing. Bakit magkaka-social distancing gusto ng ayuda ng mga tao? Kaya pila nila, bahala na. Yun yung mga issues. Wala nang social distancing sa mga nakatanggap ng ayuda. Ang dami po nakatanggap ng ayuda nung 300 billion lang ang budget. Ngayon pong taon na to, sa susunod, 600 billion na ang budget. Doble na. Kumbaga, magkaroon tayo ng pandemya ng 4 na taon, may ayuda kayong matatanggap. Dito wala akong nabalitaan, nakakilala ko nakatanggap ng ayuda Hindi ko alam kung paano nyo pinamigay. Si Martin lang ang nakakaalam, siya lang namimigay Kung ang purpose po ninyo ay pamumulitika, mas marami kayong hindi nabibigyan. Yung mga hindi tumatanggap ng ayuda, babayaran natin yan, inutang na yan. Kasama kayo sa pagbabayad. Kung hindi pala kayo mahirap. Sabi, hindi na raw kayo mahirap kasi nakakakain kayo ng 64 pesos. Kung kayo po ay mahirap, hindi kayo nakatanggap ng, dapat walang lusot Meron tayong tinatawag na 4-piece. Tanggap ng 4-piece. Kung ilan ang anak mo, yun ang 4-piece na tatanggapin mo. Meron tayong tinatawag na tupad. Trabaho. Meron tayong tinatawag na AIX. O kung sino man yun, di ko na alam kung sino binibigyan nun. At meron pa yung bago, yung AKAP. Yan yung may mga trabaho, may mga trabaho pero hindi sapat ang sweldo. Dapat may ayuda rin. Tanong ko, kayo ba nakatanggap ng ayuda? Kung ang purpose ninyo ng pagbibigay ng ayuda ay para mangampanya, mas marami kayong hindi nabibigyan. Kaya nga si Martin, 0.8 pa rin. 0.8%. 100 pesos gastos ko kada kain. Oligarko na raw siya. Ito marami kasing maraming nagsasabi, hindi naman kasya yung yung 21 pesos para kumain. Hindi po sinasabi pagkasyahin nyo. Ang sinasabi po, pag 20 pesos ang kinakain mo, mayaman ka. Hindi po mamimigay ng pera na bibigyan ka ng 20 pesos pagkasyahin mo. Hindi. Ang sinasabi ng gobyerno, pag ikaw kumakain ng 20 pesos per meal, mayaman ka na. Yun yung gusto ko ipunto ron Kasi may nagkukwenta, kasya ba yung 20 pesos? Hindi po tinatanong kung kasya. Ang sinasabi nga po, deklarasyon. Pag ikaw ang budget mo ay 22 pesos, mayaman ka na. Nakakatawa talaga. So lahat po ng may sweldo, kahit magkano lang, mayaman na kayo. Okay. Bakit po ba nagdeklara sila niyan? Kasi ang target nila, sawan-sawa na silang hindi maabot ang target Ang target kasi nila, pag nagtapos si Pangulong Marcos sa 2028, dapat single digit na lang yung kahirapan. Wag nyo nang hintayin yung 2028. Sa rate na yan. Bawasan nyo na lang yung ngayon 22 pesos. Next year, gawin yung 20 pesos, mayaman na. Pagdating ng 2028, 10 pisong pagkain, mayaman ka na. Wala na talaga mahirap. Dinadaya
Dugaan na lang, dugaan. Okay. Punta pa tayo sa ibang balita. Thank you very much muna sa mga nagpakape. Kay Elena Tumaning, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Sino pa ba? Sabihin nyo kung may nalalagpasan tayo, ha? Okay. Mayaman po kayo lahat. Di ba nakakatuwa yun? Natuklasan nyo. Ang tagal nyo naghirap. Ito po nagsabi. Ito po si Tol. Malungkot po si Tol. Kasi nakipag-usap pa siya kay President Duterte. Akala niya siguro magtatapat siya kay President Duterte na aalis siya sa PDP laban, no? Napanood ko si President Duterte, sabi niya, umalis ka sa amin. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa amin, tapos susuportahan ka namin. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte na humihingi ng suporta. Pero yun na yun, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, hindi ka rin namin susuportahan. Kasi wala kang tiwala sa amin. Tapos paano kita susuportahan? Umalis ka nga. Ganun yung ni Pangulong Duterte. Kaya kawawa po to si Tol. Paano kung hindi siya pinick up ng nasa ng BBM admin? Tatakbo siya na mag-isa? Kawawa ka naman, Tol. Masyado kang wais no? Alam natin 'yan. Kawaisan 'yan Tingin siguro ni Tol, natansya niya na kasi nahalata natin 'yan. Naalala niyo yung kay Bato, yung kay Morales, yung Pidea Leaks. Ayaw niya ng no? Nagpapakita lang siya doon tapos umalis siya. Ayaw niya dapat malaki tulong niya kay Bato doon kasi abogado siya Pero hindi, iniiwan niya si Bato. Alam na natin na meron ng something Tapos siya yung tagapagsalita ng mga sa anti-China. Sabi ko, babaliktad na to. Masyado ka naging wais, Tol. Sa tingin mo, yung Duterte, wala ng puwersa. Ngayon, nakipag-usap ka kay Pangulong Duterte in the guise na magpapaalam ka, pero alam namin yun. Hanggang isa ka lang. Hindi ka na namin. So, maaari daw siyang tumakbo na independent. Bakit ka naman tatakbong independent, Tol? Para makakuha ka pa ng simpatya sa mga Duterte. Hindi na, uy. Hindi ka namin iboboto. Nagsalita na si Tatay Digong. Ikaw ngayon ang bagong gadon. Ikaw pa lang yung sinabihan niya na hindi susuportahan. Wala pa siyang sinasabing hindi susuportahan. Si Tol lang. Yari ka. Ikaw ang bagong gadon. Okay, eto po, nakakatuwa po to. Sabi po rito sa Nebrosas, kilala niyo naman to yung mga Makabayan Black. The Commission on Audit should not be satisfied with just auditing the confidential funds under the previous office of the Vice President budgets, as it should check all secret allocations, Gabriela Partilis, Representative Arlene Brosa said. Ayan Alam ko, magkakakampi kayo, gusto nyong silipin yung confidential fund ni BP Sara. Hindi nakatiis si Brosas no? Hindi siya nakatiis. Yung mga plano nila. dapat si Brosas, hinintay mo muna na magbigay ng na minimuhan nyo na nga yung COA di ba? Hinintay nyo muna sana na nasa kamay nyo na yung confidential fund ni BP Sara bago mo hinirit yan. Ngayon, makakahalata na yung makakahalata na ngayon tong mga bataan pa ni Tambi. Teka muna, pagbibigyan natin yan, yung Makabayan Black, isusunod na si
si BBM, hinihingi na yung confidential fund ni BBM. Kami, wala po kaming pakialam. Katulad nga nung nasabi ko ron sa third floor. Hindi naman magnanakaw mga Duterte. Wala po kaming kaba kung ibigay man yan ng COA o hindi. Pero ang hindi nyo maliligtasan at ang sasaksak sa likod nyo, yung mga makabayan black din, yan ang ikakatuwiran nila. Bakit si Vice President lang? Ayun, sinabi ni Brosas, the Commission on Audit should not be satisfied with just auditing the confidential funds under the previous office of the Vice President, as it should check all secret allocations. Secret. Hindi lang po confidential fund, secret. Pati intelligence fund, sisilipin na nila. Makakatanggi ba kayo? Ikakatwiran lang ng mga yan. Bakit kay BP Sara? Ha? Bakit yung kay BP Sara sisilipin natin? Bakit hindi natin silipin yung sa Pangulo? Paano kayo magre-react ngayon? Kayong mga bata ni Tambi. Minsan gamit-gamit din kayo ng utak. Akala nyo ginagamit nyo yung mga makabayan. Ba? Akala nyo attack dog sila para sa laban sa mga Duterte. Hindi nyo alam, kayo ang ginagamit ng makabayan para maging attack dog kayo laban sa mga Duterte. At yung ginagawa nyo sa Duterte, pag ginawa nyo yan, napapayag kayo ng makabayan nag-request niyan no? Napapayag kayo na ilabas yung COA report ni Sara Duterte. Hintayin nyo naman na i-request nila yung kay BBM, pati intelligence fund. Paano nyo tatanggihan? Ano ang moral ground ninyo para tumanggi? Yung kay BP Sara nga pumayag kayo na hingin sa COA Bakit hindi kayo papayag ngayon kay BBM? Halatang halata naman na pinoprotektahan nyo si BBM. Saksakan sa likod niya. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa lang ako pag nangyari na yan. Yan na nga, nagsabi lahat daw ng mga lihim na pondo dapat daw ipubliko. Wala na po sa kanila Intelligence fund, ipopubliko na rin. Pag yan na nagpapasya ng mga gagawin nyo, kayong mga nasa House of Representatives, siguro iniisip nyo, hayaan nyo lang yung makabayan. Total, kalaban din naman nila Duterte. Mas waisay mas waisay nyo yan, di nyo alam. Okay. Po, ito, ano lang po, panghuli lang po, itong kay Chavit Singson. Kasi kakaiba po yung kanyang, yung kanyang offer. Marami pong mga politiko, marami pong mga negosyante, nagbigay po ng premyo kay Yulo. Karapat dapat naman, 2 gold medal. Pero kay Chavit ang pinakamaganda. Ito po ang sabi ni Chavit. Para lang magsama-sama silang magpamilya, magbibigay ako ng 5 million. Hindi dahil sa panalo niyang gold sa Olympics, more on sa pamilya. So ang kondisyon niya, bibigyan ko kayo ng 5 million, pero dapat magkaroon kayo ng family reunion. Ipapasundo. Sana private na lang, Senator Chavit. Sana private lang po yung sila-sila na lang. Kasi pag pinasama nyo yung media dyan, huwag nyo na po ipasama yung media kasi manggugulo lang yan Kami na lang po mga vlogger imbitahin nyo. Gusto ko makapunta kay Chavit. Gusto ko makita yung mga alaga niyang hayop diyan. Hindi po tayo nagsisip-sip. Hindi po tayo. Ito po ay diniklara ni Pangulong Duterte na susuportahan niya. Si Bato, si Bongo, at saka si Chavit. Silang tatlo pa lang po ang deklarado. Ang ganda Pero yung kondisyon niya, marunong din nakakaunawa. Ito po sabi niya, kasi nararamdaman ko yung masakit sa ama na awayin ka na anak mo at di man lang sila inimbita. Bilang tatay, di ba?
Pero marunong din naman siya, very practical po si Chavit. Sabi niya, alam niya na may alitan si yung mag-ina. Kaya hindi niya inuobliga na magbibigay lang ako pag lahat kayo magkakasama. Ang sabi ni Chavit, eto, ang sigurado si Carlos Yulo at yung tatay, yung pamilya nila. Yung nanay ang kinakausap pa kasi masama ang loob ng bata. Kasi may away yata nung nakaraan. Bagamat yun yung kondisyon ni Chavit, sinabi naman sa kanya na, alam niya naman din na may tampo rin si Yulo. Hindi niya rin po ipipilit. Yun po ang maganda no? Hindi niya pinipilit. Marami kasi yung naninisi lang kay Yulo. Marami naninisi lang sa nanay. Pero ang maganda kay Chavit, sige, mag-family reunion lang kayo. Kahit yung tatay lang. Kahit yung tatay tsaka yung mga kapatid. Okay na yun. Hindi nyo talaga mapipilit kung masama pa loob ng bawat isa sa kanila. Lalo na si Yulo. Bakit nyo pipilitin? Bakit nyo ipagkakait kay Yulo yung natamo niyang karangalan, di ba? So, napakaganda pong gesture. Tinanong naman si Chavit, kung yung po bang offer ninyong 5 million, pagbuo lang yung pamilya, hindi naman. Basta yung tatay naroon, ano lang sila. Mukhang good naman si Yulo tsaka yung tatay. Pinasalamatan ni Yulo. Tatay lang po yung nagpakita sa parade, di ba? Pinasalamatan ni Yulo. Lahat naman po. Wala naman pong sumamang pamilya dun sa caravan eh. Di ba, panay-atleta lang sila. Pati nga yung girlfriend, wala rin naman dun. Wala ba ron? Baka nasa taas pala mo. Alam ko, ang katabi niya si Nestle Petesio. Nesty. Baka masusol, pero maganda po yun, yung pagsisimula na yun, no? Yung tatay. Mapupuwersa no? Sige, sayang. Tapos sana yun, bigay mo na lang sa kanila yun, no? Yung 5 million, no? Bigay mo na lang sa kanila yan. Isa na lang po, sa pagtatapos. Alam nyo, ang may kasalanan talaga kung bakit hindi naka-gold si Nesty Petesio. Panalo si Nesty. Sa tingin ko yung nanay niya may kasalanan din. Ito magtapatan tayo. Hindi lang po si Yulo ang may problema sa nanay. Ako po, wag niyo na sabihin na chismoso ko. Kasalanan po na nanay ni Nesty Petesio kung bakit hindi siya. 2 near misses nung sa Tokyo Olympics, kung di ako nagkakamali, silver medalist eh. Ngayon nyo lang po matutuklasan to. Kasi pag napag-uusapan yung mga nanay-nanay, chismis rin po. May problema po, kaya po hindi nakaka-gold si Nesty Petesio dahil sa nanay niya. Alam niyo po kung bakit? Kasi pinangalan sa kanya Nesty. Kung Milo ba pinangalan, puta, baka champion. Nesty Petesio. Di ba? Kung ang pangalan mo, Milo Petesio, champion ka na. Yung Nesty kasi pag ininom mo, nare-relax ka eh. Wow, sarap. Di ba yan yung hihiga ka? Yun, boxing. Kung pinangalan sa kanya ng nanay niya, Milo Petesio, putya, talaga ang sigla-sigla niyan. Milo everyday. O kaya, hindi, talo yun. Milo, champion talaga Milo. Pasensya na po. Pasensya na po sa mga buntis. Yan lang po.